Bilang isang feeling expert na behavioral economist, madalas kong mapansin na ang pinakamalaking banta sa ekonomiya ay hindi yung mga headline na crisis, kundi yung mga pa-silent killer na kahinaan na unti-unting lumalamon sa sistema. Para sa Pilipinas, na feeling fastest growing economy sa Asia, ang kahinaang ito ay nakatago lang naman sa mismong enerhiyang nagpapatakbo ng ating mga industriya. Kapag tinitignan natin ang issue sa rehiyon, masyado tayong hyper sa aspetong militar o politikal. Pero ang totoong bardagulan ay nasa matematika ng ekonomiya. Usapin ito ng economic leverage o yung power tripping sa pera kung saan ang enerhiya ang pangunahing sandata na hindi na kailangang paputukin para manalo. Ang paglago raw ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa ay pang world class ang dating sa papel. Pero plot twist, ang pag-unlad na ito ay may kakambal na malaking red flag ang labis na pag-asa sa inaangkat na enerhiya. Para mapanatili ang pag-ikot ng ekonomiya, kailangan natin ng unleashed supply ng kuryente at langis. Dito na papasok ang konsepto ng estrukturang marupok. Kung ang pundasyon ng iyong pag-asenso ay nakasalalay sa mga gamit na hindi mo naman kontrolado, isa kang malaking open target sa mga panlabas na puwersa. Ang anumang aberya sa supply chain ay hindi lang issue ng kakulangan. Isa itong direktang sampal sa kakayahan ng bansa na panatilihing abot kaya ang presyo ng bilihin. Ano nga ba talaga itong economic leverage? Sa mundo ng pananalapi at economics, ito yung kakayahan mong diktahan ang desisyon ng iba dahil hawak mo sa leeg ang isang kritik nilang pangangailangan. Hindi na kailangan ng direktang pananakot. Ang simpleng pag-flex lang na kontrolado mo ang isang mahalagang resource ay sapat na para magbago ang timpla ng merkado. Sa konteksto ng Pilipinas at China, hindi na kailangang magkaroon ng opisyal na embargo o harangan ang mga barko. Ang tunay na power ay nasa pagkontrol sa mga estratehikong shortcut ng kalakalan at sa mga investment sa infrastruktura. Isa lang itong laro ng pamamahala sa panganib at pag-aabang sa mga posibleng I told you so. Ang main key natin ngayon ay ito. Hawak ng China ang economic lever o ang remote control ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng enerhiya. Pero hindi ito sa paraang iniisip ng mga mahilig sa conspiracy theories. Ang mekanismo ay mas swabe, mas nakatago sa mga kontrata ng insurance, sa mga supply chain ng teknolohiya at sa mga investment sa grid ng kuryente. Bilang mga kunwari ay sumusuri sa macrofinance, kailangan nating silipin ang likod ng mga balita sa dyaryo at unawain kung paano ba talaga gumagalaw ang pera at enerhiya. Ang bawat sentimong dagdag sa presyo ng imported na langis dahil sa tensyon sa dagat ay parang sapilitang ambag ng bawat Pilipinong pagod na sa pagtatrabaho at pambili ng pagkain. Upang maunawaan ang lala ng problema, magsimula tayo sa sarili nating bakuran, ang Malampaya Gas Field. Sa loob ng mahabang panahon ng Malampaya ang naging bida sa enerhiya ng Luzon. Ito ay isang resource na nasa loob ng ating control, nagbibigay ng kunwaring stability sa presyo at proteksyon laban sa gulo ng pandaigdigang merkado. Pero ang mapait na katotohanan ng heolohiya ay hindi pwedeng i-ghost paubos na ang gas sa Malampaya. Ang pagtuyo na ito ay lumilikha ng isang higanting butas sa ating energy mix na kailangang tapalan ng mabilis kung ayaw nating mag-dark mode sa malawakang blackouts. Ano nga ba ang henyong solusyon sa pagkatuyo ng Malampaya? Siyempre, ang ating dakilang bansa ay napilitang kumapit sa pag-import ng liquefied natural gas o LNG. Isang monumental na pagbabago raw ito sa struktura ng ating ekonomiya, sabi nila. Mula sa pagiging independent sa enerhiya, ngayon ay isa na tayong hamak na tagasunod sa world market ng LNG. Ibig sabihin lang yan, ang bill mo sa kuryente ay nakadepende na sa mood ng ibang bansa, sa mga geopolitical na awayan, sa shortage sa Europa, o kung may sumabit na barko sa gitna ng dagat, ang pag-import ng LNG ay parang pag-imbita ng lahat ng panganib sa labas para pumasok sa ating mismong bakuran. Isama pa natin sa listahan ng ating mga achievement ang gas-gas na nating problema. Ang Pilipinas ay halos 100% na nakaasa sa imported na langis. Bawat patak ng diesel na nagpapatakbo sa mga jeepney, truck
at traktora ay galing sa labas at kailangan pang i-deliver via barko, ang pagiging desperado nating ito ay isang classic na halimbawa ng inelastic demand. Sa madaling salita, wala tayong choice. Kahit ginto na ang presyo, bibili pa rin tayo dahil hihinto ang mundo kapag walang krudo. Napakagandang economic trap talaga para sa atin. Ang enerhiya ay hindi lang basta drawing sa budget ng gobyerno, ito ang dugo na nagpapatakbo sa ating buong ekonomiya. Kapag tumaas ang presyo ng import, hindi lang naman ang mga kumpanya ng langis ang apektado. Damay, pati ang bawat aspeto ng buhay mo. Tataas ang production cost, magmamahal ang pamasahe, at magiging ginto ang presyo ng pagkain dahil sa mahal na transportasyon at fertilizer. Sa usapang macrofinance, enerhiya ang tunay na mastermind ng inflation. Kung sino man ang may hawak sa leeg ng ating supply ng enerhiya, sila rin ang may hawak sa remote control ng inflation sa ating bansa. Sa behavioral economics, tinitingnan natin kung paano magpanik ang mga tao at gobyerno kapag nasa ilalim ng stress. Ang structural weakness ng Pilipinas sa enerhiya ay gumagawa ng sitwasyon kung saan ang mga policymakers ay laging reactive o laging huli sa balita imbes na maging proactive. Kapag alam ng mga foreign investors at mga karibal na bansa na tiklop tayo sa bawat paggalaw ng presyo ng langis, ang bargaining power natin sa kahit anong usapan ay nagiging kasing nipis ng papel. Ang kahinaang ito ay nakabaon na sa mismong arkitektura ng ating ekonomiya at hindi basta-basta mabubura ng mabilisang remedyo. Dito na papasok ang ating paboritong topic, ang heograpiya. Ang malaking tipak ng ating imported na langis at gas ay kailangang dumaan sa South China Sea. Ang dagat na ito ay hindi lang basta pinag-aagawang teritoryo. Isa ito sa pinaka-importanting maritime choke points sa buong mundo. Ang pag-control o kahit ang pag-flex lang ng muscles sa rehiyong ito ay nagbibigay sa Tsina ng isang strategic advantage. Hindi na nila kailangang harangin ang mga barkong papunta sa atin. Ang mismong presensya ng panganib sa rutang ito ay sapat na para magpanik ang mga kumpanya at itaas ang singil sa atin para sa bawat patak ng enerhiya. Silipin natin ang bonggang heograpiya ng ating supply chain. Karamihan sa ating krudo ay galing pa sa gitnang silangan, na parang nag-abroad lang. Mula doon, rumarampa ang mga tanker ng libu-libong milya, dadaan sa Strait of Malacca at makikipagsapalaran sa South China Sea bago makarating sa ating mga daungan. Siyempre, bawat kembot ng barko ay may katumbas na resibo. Kapag ang huling bahagi ng rampa na ito ay naging high-risk zone dahil sa mga geopolitical na drama, damay-damay na ang buong supply chain. Ang China, bilang bida-bida sa karagatang ito, ay may power na gawing mas masalimuot at mas mahal ang huling yugto ng biyaheng ito. Paano nga ba nagmamahal ang lahat kahit wala namang humaharang na barko? Ang sekreto ay nasa industriya ng marine insurance. Sa mundo ng pera, may tinatawag tayong risk premium o ang bayad sa kaba. Kapag nakakaamoy ang mga insurance company ng tensyon, nakakakita ng mga barkong pandigma o panganib ng banggaan sa isang lugar, matik na itinataas nila ang presyo ng insurance para sa mga barkong dadaan doon. Ang mga tanker ng langis at LNG ay may dalang ginto at bomba, kaya ang insurance nila ay presyong langit. Ang dagdag na risk premium na ito ay diretso sa bulsa ng mga kawawang mamimili, ang mga kumpanya at ordinaryong Pilipino. Ito ang tinatawag nating cost pressure na pasimpleng nananaksak. Hindi na kailangan ng China na mag-anunsyo ng formal na parusa laban sa Pilipinas. Sa pamamagitan lang ng pagpapanatili ng tensyon at pagpapakitang gilas sa mga pinag-aagawang dagat, nagagawa nilang palubuhin ang gastos natin sa enerhiya. Isa itong napaka-epektibong tool sa ekonomiya dahil mahirap itong isumbong bilang direktang pag-atake. Para sa mga ordinaryong tao, ang nakikita lang nila ay ang nakakahilong presyo sa gasolinahan o sa bill ng kuryente, nang hindi namamalayan na ang tunay na may sala ay ang geopolitical na laro sa gitna ng dagat. Ang epekto nito ay hindi lang sa pitaka, kundi pati na rin sa mental health ng merkado. Sa behavioral economics, alam nating ang volatility o ang pagiging pa-fall ng presyo ay nagdadala ng matinding kawalan ng katiyakan.
Kapag ang mga negosyo sa Pilipinas ay hindi makapagplano dahil hindi nila alam kung magkano ang kuryente sa susunod na buwan, mas pipiliin nilang tumigil, huwag kumuha ng tao o huwag mag-invest. Ang walang katapusang banta ng pagtaas ng presyo dahil sa gulo sa dagat ay nagre-resulta sa isang chilling effect na parang nagpapatigil sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ganitong anggulo, ang inflation ay nagiging isang invisible na sandata. Kapag ang gobyerno ng Pilipinas ay napipilitang ubusin ang pondo para sa mga subsidiya o para lang pigilan ng inflation, nababawasan ang budget para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ang yaman ng bansa ay nasasayang lang sa pagpapanatili ng kung anong meron tayo ngayon. Ang sinumang bansa na kayang mag-trigger o magpalala ng inflation sa kalaban ay may hawak na napakalakas na alas. Isa itong uri ng giyera kung saan ang mga numero at porsyento ang pumalit sa mga bala at tangke. Pero akala nyo ba hanggang dagat at importasyon lang ng langis ang hawak ng China sa leeg natin? May mas malalim pang hugot ito na nakabaon na sa sistema natin, ang Foreign Direct Investment o FDI sa ating energy infrastructure. Siyempre, bilang bansang developing o sadyang laging kulang sa budget, kailangan ng Pilipinas ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga power plant at kawad ng kuryente. Ang China naman, na feeling savior dahil sa dami ng pera at teknolohiya, ang naging suki nating source ng kapital para sa mga proyektong ito sa buong rehiyon. Mukhang blessing ang pagpasok ng pera, pero ang totoo, may kasama itong mga strategic risks na parang scam lang. Tingnan nyo na lang kung sino talaga ang nagpapatakbo ng ating national grid. Ang pagpayag na may dayuhang puhunan at teknolohiya sa isang napakasensitibong pasilidad ay parang pagbibigay ng susi ng bahay sa magnanakaw issue ito ng national security at ekonomiya. Kapag ang software at gamit sa grid natin ay galing sa bansang kaaway natin sa teritoryo, asahan mong dependent tayo sa kanila forever. Hindi na nila kailangang hugutin ang saksakan ng pisikal. Konting delay lang sa software update, bagal sa pagpapadala ng piyesa o pagbabago sa terms ng support, ayan na ang tinatawag na soft power, isang malambot na paraan para sakalin tayo. Hindi lang grid ang usapan, pati mga coal plant at dambuhalang hydroelectric projects ay nakaasa sa perang galing sa labas. Kapag ang malaking bahagi ng energy infrastructure mo ay pinopondohan ng mga institusyong dikit sa gobyerno ng ibang bansa, asahan mong hawak nila ang pitaka mo. Sa oras na mag-iinit ang tensyon sa politika, gagawin lang nilang bargaining chips ang mga proyektong ito. Konting delay lang sa pag-release ng pondo o biglang pagbabago sa loan conditions. Siguradong nganga ang energy development ng bansa at damay pati ang paglago ng GDP nating lahat. Ganyan gumana ang soft leverage, yung tipong hindi na kailangan ng official declaration ng sanction. Magdadahilan lang sila ng mga technical issues o financial problems kesyo may compliance issue, kulang sa materyales, o may problema sa engineering. Pero ang ending, wasak pa rin ang energy plan natin at lalong nagmamahal ang lahat. Sa mundo ng macrofinance, mahirap i-compute ang ganitong geopolitical risks pero ramdam na ramdam ang epekto nito sa pag-akyat ng ibang investors. Ang pagiging marupok at pag-asa sa iisang source ng pera ay lalong nagpapahina sa posisyon ng Pilipinas. At hindi lang ito usapang pera, usapang teknolohiya din ito. Ang modernong energy infrastructure ay nakadepende sa mga komplikadong information systems at hardware. Kapag ang mga gamit na ito ay gawa at may mentina ng mga dayuhang kumpanya, pasok tayo sa tinatawag na technological lock-in, yung tipong wala ka ng kawala. Napakamahal at napakatagal lumipat sa ibang supplier kung sakaling magkaonsehan. Ang ganitong pag-asa sa teknolohiya ay nagbibigay sa kanila ng hidden power para kontrolin ang ating kritikal na infrastruktura nang hindi man lang naglalabas ng kahit anong pisikal na puwersa. Sa lente ng behavioral economics, ang paglunok ng dambuhalang utang para sa infrastruktura ay parang brainwashing sa mga policymaker natin. Itong tinatawag na debt overhang ay nagdudulot ng psychological effect kung saan ang bansa ay nagiging maamong tupa para hindi magalit ang nagpautang kahit na isinasakripisyo na ang sariling interes. Ang takot na madelay ang mga critical projects o mapatawan ng financial penalties ay nagsisilbing mabisang pampatahimik sa gobyerno para huwag nang pumalag sa mga issue ng teritoryo o soberanya.
Ang utang at semento ay ginagawa na palang mga instrumento ng foreign policy para kunwari ay makatakas sa pagiging addict sa fossil fuels at sa kaba ng pag-import ng langis. Ang Pilipinas, gaya ng maraming bansa, ay nagmamadali sa tinatawag na green transition. Ang goal ay maglatag ng sandamakmak na solar panels at wind turbines para kunwari ay sulit ang ating araw at hangin. Sa unang tingin, mukhang ito na ang perfect solution para maging independent sa enerhiya at hindi na mamroblema sa pabago-bagong presyo ng langis sa world market. Pero ang totoo, ang paglipat na ito ay nagdadala lang sa atin sa isang bago at mas masalimuot na uri ng pagdedepende. Heto ang malupit na irony. Habang pilit tayong tumatakas sa pag-asa sa langis mula sa Middle East, nahuhulog naman tayo sa isang bagong bitag. Ang supply chain para sa renewable energy mula solar panels hanggang sa mga baterya ay hindi naman nakakalat ng patas sa buong mundo. Ang paglipat sa green energy ay nangangailangan ng napakaraming gamit at teknolohiya na hindi naman natin kayang i-produce ng maramihan sa loob ng bansa. Ang tanong na dapat itanong ng bawat macrofinance analyst, saan ba talaga galing ang mga materyales na ito at sino ang may kontrol sa produksyon at distribusyon nila? Napakalinaw ng sagot. Ang China ay may halos monopolyo sa global supply chain ng renewable energy. Sila ang nagmamanupaktura ng halos lahat ng solar panels sa buong mundo. Sila ang may hawak sa pagproseso ng karamihan sa mga kritikal na mineral na kailangan para sa clean energy tech. Kung ang Pilipinas ay todo arangkada sa mga solar projects para magmukhang malaya, mapipilitan tayong bumili ng bulto-bultong kagamitan mula sa mga kumpanyang Chino. Ang paglipat na ito ay hindi naman talaga nag-aalis sa ating kahinaan, pinalitan lang ang anyo nito mula sa pag-asa sa gasolina tungo sa pagiging alipin ng teknolohiya. Ganoon din ang kwento sa wind energy. Ang mga dambuhalang wind turbines na itinatayo sa ating mga baybayin at kabundukan ay nangangailangan ng mga espesyal na materyales na tinatawag na rare earth elements para sa kanilang mga generator. Ang pagmimina at higit sa lahat, ang pagproseso ng mga rare earth elements na ito ay sobrang dominado ng China. Kahit pa magpumili tayong bumili ng wind turbines mula sa mga kumpanya sa Europa o Amerika, ang mga materyales sa loob niyan ay malamang na galing pa rin sa supply chain ng China. Isa itong uri ng deep supply chain leverage na napakahirap takasan. Ang pinakamalaking challenge sa renewable energy ay ang pagiging pabebe nito, wala itong silbi kapag walang araw o hangin. Ang solusyon daw ay ang mga dambuhalang battery storage systems, BESS. Pero muli, ang merkado para sa mga baterya, lalo na ang mga lithium-ion na ginagamit para sa grid storage, ay kontrolado ng mga pabrika sa China. Kung walang sapat at murang mga baterya, nga ang ating green transition. Kung sino man ang bansang may hawak sa gripo ng mga bateryang ito, siya rin ang may kakayahang diktahan ang bilis at tagumpay ng paglipat ng Pilipinas sa malinis na enerhiya. Kaya sa mata ng isang behavioral economist, ang Pilipinas ay nagpapalit lang pala ng isang lason para sa panibagong lason. Akala natin takas na tayo sa gulo ng Strait of Hormuz at sa mga bansang may hawak ng gripo ng langis. Pero ang totoo, pumasok lang tayo sa bitag ng mga tech monopoly dito sa Asia. Hindi naman talaga nawala ang pagiging lampa ng ekonomiya natin. Lumipat lang siya ng pwesto sa balance sheet. At mas mapanlin lang ang panganib na to dahil ang green energy ay nakabalot sa magandang wrapper ng kalayaan at pagiging eco-friendly habang itinatago ang katotohanan na may bago na namang nakahawak sa leeg natin sa supply chain. Itong tinatawag nating bagong pag-asa o new dependency na ito ay may side effect na pangmatagalan. Kung ang mga planta ng langis at karbon ay kailangan ng tuloy-tuloy na panggatong, ang mga solar panel at hangin naman ay kailangan ng unleashed supply ng mga pyesa, software update at bagong baterya kapag naging basura na ang mga luma. Kapag nagkaroon ng matinding away sa politika, isang embargo lang sa mga kritikal na sangkap ng renewable energy ay sapat na para maging display na lang ang mga itinatayo nating infrastruktura. Ang alas sa ekonomiya ay lumipat lang mula sa bariles ng langis papunta sa mga kahon ng baterya. Sa mundo ng finance, meron tayong tinatawag na options theory. Ang pagbili ng isang option ay parang pagkuha ng karapatan pero hindi obligasyon
na bumili o magbenta ng isang asset. Sa usapang geopolitics at macrofinance, ang pagkontrol sa mga supply chain at infrastruktura ng enerhiya ay parang pagkakaroon ng isang napakalaking remote control sa ekonomiya ng ibang bansa. Hindi naman kailangang pindutin ng China ang remote na ito araw-araw. Ang mismong katotohanan na kaya nilang gawin iyon kahit kailan nila gusto ay sapat na para magkaroon sila ng value at kapangyarihan. Ang silbi ng opsyong ito ay ang tinatawag na deterrence o pananakot. Kapag alam ng mga matataas na opisyal at negosyante sa Pilipinas na pwedeng tumigil ang mundo nila dahil lang sa delay ng supply ng enerhiya o teknolohiya, asahan mo magiging good boy sila sa kanilang mga desisyon. Ito na ang pinakamataas na level ng panggigipit sa ekonomiya. Napapasunod mo ang kalaban ng hindi man lang naglalabas ng baril. Sa behavioral economics, ang takot na malugi o masaktan ang bulsa ay mas matinding motivation kaysa sa pangako ng asenso. At paano ba hinuhubog ng takot na ito ang ating mga diskarte sa loob ng bansa? Kapag nagpaplano ng budget ang gobyerno, kailangang may nakatabing pondo para pansalo sa mga posibleng shock sa presyo ng enerhiya. Ang mga foreign policy naman ay parang naglalakad sa itlog para lang hindi mabwisit ang mga bansang may hawak ng ating supply chain. Ang pagiging mahina natin sa enerhiya ay naging isang kadena na pumipigil sa bansa na gumawa ng sariling desisyon. May isa pang nakakadepress na epekto ang sitwasyong ito, ang chilling effect sa paghahanap ng sarili nating enerhiya. May mga potensyal na reserba sana tayo ng langis at gas sa loob ng ating exclusive economic zone, pero dahil sa tensyong geopolitical sa rehiyon, tinataboy nito ang mga dayuhang kumpanya na may pera at gamit para hukayin ang mga ito. Wala namang kumpanya ang baliw para magtapon ng bilyon-bilyong dolyar sa isang lugar kung saan ang mga barko nila ay pwedeng harangin o ibuli lang. Ang kawalan ng kasiguraduhang ito ang pumipigil sa Pilipinas na gamitin ang sariling yaman, kaya lalo lang tayong nababaon sa pag-asa sa importasyon. Tingnan daw natin ang reaksyon ng merkado. Kunwari nagulat pa tayo. Ang mga financial markets ay sobrang sensitive sa panganib, parang feelings lang ng mga toxic. Kapag ang mga credit rating agencies at mga institutional investors ay nagmamarunong sa ekonomiya ng Pilipinas, isinasama nila sa listahan ang ating bulok na istruktura sa enerhiya. Dahil dito, ang bansa ay kailangang magbayad ng mas mataas na interes sa mga utang nito at ang piso ay nagiging mas marupok pa sa mga pangako ng politiko. Ito ay isa na namang nakatagong buwis na tayong lahat ang pumapasan. Kung ang pag-asa sa enerhiya ang sakit, ano naman ang lunas na ibebenta nyo? Sa pananaw ng Pilipinas, hindi naman talaga issue kung paano iiwasan ang China. Imposible yan sa mundong ito. Huwag tayong maglokohan. Ang tunay na tanong ay tungkol sa economic resilience o yung gasgas ng salitang katatagan. Paano tayo bubuo ng sistemang kayang tiisin ang mga shock sa supply at presyo nang hindi naghihingalo ang ekonomiya? Ang sagot ay nasa pamamahala ng panganib. Parang pag-aayos lang ng investment portfolio. Ang unang haligi ng katatagan ay ang diversification o ang sining ng hindi pagiging loyal sa isa lang. Sa pananalapi, hindi mo naman ibinibigay ang lahat ng pera mo sa iisang stock lang, di ba? Sa green transition, kailangan nating humanap ng ibang supplier ng solar panel at baterya kahit na mas masakit sa bulsa sa simula. Ang pag-iba-iba ay ang pinakamahusay na panangga laban sa anumang anyo ng panggigipit sa ekonomiya. Ang pangalawang haligi ay ang pagbuo ng mga strategic reserves o ang pag-iimbak para sa tagulan. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas malaking kapasidad na mag-imbak ng langis at gas sa loob mismo ng bansa. Ang reserbang ito ay nagsisilbing shock absorber para sa ating naghihingalong ekonomiya. Ang pangatlo ay ang flexible infrastructure o yung grid na marunong makibagay. Ang ating grid ng kuryente ay dapat kayang tumanggap ng enerhiya kahit saan pa galing carbon man, gas, solar o hangin at mabilis na magpalit-palit kung kailan kailangan. Sa pagunlad ng mga microgrids at distributed energy resources, ang mga komunidad ay maaari nang magkaroon ng control sa sarili nilang kuryente sa wakas. Ang isang desentralisadong sistema ay mas mahirap guluhin at mas matibay sa mga panlabas na pressure kaysa sa sistemang nakadepende lang sa iilang malalaking planta na madaling masira. Siyempre,
Ang lahat ng ito ang pag-iba-iba ang mga reserba at ang flexible na infrastruktura ay may presyo, hindi yan libre. Ang seguridad sa enerhiya ay hindi parang freebie sa mall. Para lang itong pagbili ng insurance policy na labag sa loob mo sa maikling panahon. Mukhang mas mura ang bumili ng pinakamurang solar panel o umasa sa iisang murang supply ng gas. Pero sa microfinance, tinitingnan natin ang total cost of ownership kasama ang lahat ng panganib. Ang pagbabayad ng premium ngayon para sa mas matatag na sistema ay ang tanging paraan para maprotektahan ang ekonomiya mula sa mas malalaking pagkalugi sa hinaharap. Sa madaling salita, itong teleserye ng kuryente sa Pinas at ang pagiging close natin sa China ay hindi lang basta away bata sa mapa. Isa itong malalang sakit sa ating bulsa at bulok na sistema. Pinapatunayan lang nito na sa panahong ito, ang tunay na lodi ay hindi yung maraming barkong pandigma, kundi yung may hawak sa leeg ng supply chain, tech at pera. Ang enerhiya ay hindi lang basta pang-charge ng phone o pang-gas sa motor. Ito ang dahilan kung bakit ginto ang presyo ng bilihin at kung bakit gapang ang pag-angat ng ating GDP. Ang bansang hindi kayang paandarin ang sariling ilaw ay habang buhay na magiging sunod-sunuran at hindi kailanman magiging malaya ang ekonomiya. Para sa ating mga Pinoy, ang pag-intindi sa economic leverage na ito ang unang step para hindi tayo laging dehado. Ang solusyon ay hindi makuha sa puro ngawa tungkol sa presyo sa world market, kundi sa pag-aayos ng sarili nating mga butas sa sistema. Kailangan natin ng utak sa pag-invest. Hindi yung iisang supplier lang ang bida at dapat matuto tayong mag-ipon ng reserba. Ang totoong bakbakan para sa ating soberanya ay hindi lang sa West Philippine Sea, kundi nasa loob ng mga boardroom, sa galaw ng pera at sa mga power grid nating madalas mag-brownout. Salamat sa panonood at abangan pa natin kung paano tayo lalong ginigisa ng mga nakatagong puwersa sa ating ekonomiya.